Bakit ayaw aminin na tao po ni Bongbong Marcos itong si Franco Mabanta na nahuli na di umano'y nanggagancho kay Martin Romualdez at nahuli nga sa isang entrapment gamit itong 3 maleta na pera na nagkakahalaga ng 75 million. So ibig sabihin, marami pa talagang pera itong si Martin Romualdez. Pero nakita po natin mga kabayan kung gaano kabilis ititwist ng mga bangag vloggers, supporter ang mga pangyayari. At ngayon, tinuturo na si Mabanta daw ay tao ng mga Duterte. Paano naging tao ni Tatay Digong, ni BP Sara? Paano naging kaibigan ng mga Duterte si Mabanta na siya mismo ay nagtatrabaho kay Bongbong Marcos at as a social media director? In short, siya po yung nasa likod ng mga pagbablog ni Bongbong Marcos. Baka nga hanggang ngayon, nasa likod pa rin ito sa mga vlog ni Bongbong Marcos. Pero itong si Mike Abby, isa po sa nagpaparatang. At syempre, yung kanilang rena na si Claire Castro. So napakabilis po ituro ni Claire Castro na hindi daw kaibigan ng mga Marcos itong si Franco Mabata at si Franco Mabanta at sinasabi na ito daw ay mas close sa mga Duterte. Pero tandaan natin mga kababayan, napakabilis po maghanap ng proof sa social media kung nagsasabi ka ng totoo o hindi, Claire Castro. Nako, sa 48 ASEAN Summit pa pala ito, nagsisinungaling si Claire Castro dahil hindi alam ni Claire Castro o baka alam niya dahil gusto niyang pagtakpan at mailayo yung kwento at koneksyon kay Bongbong Marcos. Itong si Mabanta, Franco Mabanta, ay mismo binigyan ng bonggang pa-birthday ni Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos sa kanilang bahay. Gaano yan katotoo? Ito mga kababayan po natin ha, ipi-play natin. Ayan, pa-surprise birthday yan ni Tita at ni Tito Bongbong. I've never had a surprise birthday in my life, a surprise anything in my life, so thank you so much. I don't know whose idea this was, but you guys got me. Thank you so much. I feel Ayan mga kababayan natin ha, mismo sa bahay ni Bongbong Marcos yan. And then, ang caption, basahin natin ang caption. Ayan, baka burahin kasi nila yung video. So ito yung caption ha. Papasalamat siya sa surprise birthday party daw po sa kanyang buhay. At nagpapasalamat siya sa kanyang best friend na si Franz Gerald Reyes Imperial, kay tito niya Bongbong, kay tita Lisa Marcos. And sabi niya, ito daw po ang pinakamasaya na nangyari sa kanyang buhay. You guys are sneaky. So, na-surprise siya. Ngayon, mga kababayan natin, ano sinasabi ni Claire Castro na hindi kaibigan ni Bongbong Marcos? Itong si Franco Mabanta, itauhan niya nga mismo. Di ba? At saka pwede naman i-deny actually ni Claire Castro na out o walang kinalaman dyan si Bongbong Marcos. Kung ano man ang involvement nitong si Mabanta sa nangyaring entrapment o sa nangyayaring panggagancho niya ay Martin Romualdez. Pwede naman yon. Pero kapag i-deny pa nila, mga kababayan, at tila ba tinuturo pa sa mga Duterte, talagang mapapahiya po sila sa kanilang pinagsasabi. Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po. So yan lang yung pinapakita niyang picture mga kababayan po natin. Nandyan pa daw po si Harry Roque. Ito ano ito? Mismo sa birthday party ang ginanap pa ay sa bahay mismo ni Bongbong Marcos.
Thank you daw kay Tito Bongbong at kay Tita Lisa Marcos. So paano hindi sila close? Claire Castro. So ayan, bagong kasinungalingan, bagong fake news na naman na galing mismo sa Presidential Communication Office. At yan po sa nangyaring briefing sa summit pa mismo, mga kababayan. O ngayon, Claire Castro, sino ang nagsisinungaling? Yan dapat yung imbestigahan ng NBI, yung mga kasinungalingan na ginagawa po ni Claire Castro. At mismo ang NBI na ang nagsabi na hindi mawala na may konektado or may connection itong si Mabanta kay Bongbong Marcos dahil social media personality nga. Kasi si Matibag, alam niya na may posibilidad na konektado o baka alam mismo ni Matibag na ito po is parte ng social media director or sa PR ni Bongbong, itong si Mabanta. Baka alam mismo ni Matibag, kaya hindi niya na dinideny. Kasi baka i-deny niya, ilalabas yung mga ganitong klaseng eksena. Yung may mga pa-video-video pa, no? May mga pa-video-video, mga kababayan po natin. Hindi mo ito ma-deny eh. Dito ma-deny, yung pa-surprise. Yan, yung payakap-yakap po. Yakap-yakap kay Tita at kay Tito Bongbong. Tita Lisa and kay Tito Bongbong. Ayan o. Ano madidinay ni Claire Castro yan? Mga kababayan po natin. Pa-surprise. Tapos sabihin hindi kaibigan. Mismo yung best friend niya nga. Kaya nandyan ngayon sa Malacanang yung best friend nitong si Franco dahil sa kanya. Itong si Franz Imperial. Grabe no? Sila mismo ang gumagawa ng kasinungalingan. At kapag hindi nila kayang malusutan, again, ipapasa nila sa mga Duterte. At ang tanong dito mga kababayan ang pagkahuli ni Franco Mabanta at sinasabing may hawak siya na ebidensya kaya nagbayad itong si Martin Romualdez ng 75 million. So, nasaan yung ebidensya na yun? So, ibig sabihin, kaya handang magbayad si Martin Romualdez, kaya niya ito pinansin. Ibig ba sabihin, ay totoo nga na talagang may mga ebidensya laban sa kanya. And dito sa nangyaring ito talagang napatunayan na may mali-malitang pera. At sanay sila gumamit ng malita sa pagbibigay ng pera sa kanilang mga katransaksyon. Tingnan mo ilang malita yun, 3 malita, 75 million. Ngayon, again, tama na naman, mga kababayan, ang 80 na Marines. Tama rin si VP Sara, tinatawag nilang baliw, lukaret. Dahil sinasabi ni VP Sara, ang mastermind sa anomalya sa flood control ay si Martin Romualdez and Saldico. O ngayon, tinuturo ni Bongbong Marcos, tinuturo ng ombudsman na yung may hawak ng budget at mastermind ay Martin Romualdez and Saldico. Pero hindi pa rin tayo maniniwala na walang kinalaman si Bongbong Marcos. Dahil sabi ni Saldico, 100 billion ang hinihingi ni Bongbong sa bawat taon na budget. So yun lang. Sangkaiyan na naman para kay Claire Castro. Agoy! Nako po. Aray mo.